Okay. So, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, actually medyo nakakatawa talaga to, pero sige, pag-usapan natin. Dahil kakapasok pa lamang po na balita, mga minamahal, nakikita ninyo, ikatlong impeachment case laban kay PBBM, inihain ng ilang individual. Okay, kabilang sina Chavez Singson, Attorney Ferdinand Topacio at Representative Mike Defensor. Talaga lang Mike ha? Talaga lang ha? So ngayon basahin natin tong balita. Okay, nagtungo sa Kamara nitong Huwebes, Enero 2022, ang grupo na binubuo ng mga kilalang kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaalyado ng pamilya Duterte upang maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Yung unang impeachment complaint, mga minamahal, tandaan ninyo, i-final ni Attorney Andre De Jesus na inindurso ni Jet Nisay, 'di ba? Ni Congressman Nisay. Tapos yung pangalawang impeachment complaint, mga minamahal, i-final ng Makabayan Black, 'di ba? And itong pangatlong impeachment complaint i-filed ni Chavez Singson kasama si Attorney Ferdinand Topacio at si Mike Defensor. So basahin natin. Kabilang sa mga naghain ng reklamo sina dating Ilocos Governor Chavez Singson, dating mga kongresista sina Mike Defensor at Jacinto Paras, retired General Hermo Henes Esperon Jr. and Attorney Topacio, pati na ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Alam nyo mga minamahal, basically, tatapatin ko na kayo kasi kahit ako medyo hindi talaga ako agree sa panibagong rules ng Supreme Court. Kasi nung di pa binabago ng Supreme Court, mga minamahal, nung panahon pa ni Vice President Sara Duterte, magsisimula ang 1-year rule bar kapag napag-usapan na to sa plenaryo. Diba? So kahit gaano kayo kadaming mag-file ng impeachment complaint, okay, hindi basura yan. As long as 'di ba? Tinanggap 'yan ng Secretary General. Pag tinanggap 'yan, okay lang kasi di pa naman na pag-uusapan sa plenaryo 'yan eh. Pero ngayon kasi dahil nabago na nga po yung rules, kapag meron pong nag-file ng impeachment complaint tapos automatic na tinanggap na agad 'yan ng Secretary General tapos tinransmit na sa speaker, automatically activated na po, mga minamahal, yung 1-year rule bar. So pwede siyang maabuso. Kahit basura, mga minamahal, yung i-filed mong impeachment complaint, 'di ba? Kahit kabulukan yan, kahit alam naman natin na walang saysayan, walang kwenta yan, as long as nauna ka, 'di ba? Bali magiging activated na ang 1-year rule bar. So, pwede yang magamit na na yan, kagaya nito, nirereklamo ng mga DDS na mag-aantay na naman sila ulit ng panibagong tawag dito, panibagong taon, isang taon na naman ulit para ma-impeach itong si PBBM. Bakit? Kasi si Andre De Jesus daw po ay dating abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos. So meaning, pwede daw pong magamit yan ni Andre De Jesus, 'di ba? Parang kasabwat daw itong si Andre De Jesus, 'di ba? Para lang ma-activate yung 1-year rule bar. So literally, mga minamahal, na paunahan ito. And yan na din yung pag-uusapan dito nga po sa Committee on Justice ni Jinky Luistro. So at the end of the day, yung pangatlong impeachment laban kay President Bongbong Marcos na inihain nila Chavez Singson, wala na. Ekis na. 'Di ba? Napakasakit. Kuya Eddie. Yan na yung resulta. Oo. Ng mga katarantaduhan ninyo. 'Di ba kakampi nyo si Justice Leonen? Ngayon. Sige. Ganyan na yung resulta. See? Kahit basura yung impeachment, kapag tinanggap na po yan, mga minamahal, ng tawag dito, ng Secretary General, wala na. Matik na. Yan na po yung itatransmit, mga minamahal, sa speaker, at yan na din po yung pag-uusapan sa Committee Justice. Kung kahit basura yan, yan yung nauna wala na. So, X na kahit yung i-final ng Makabayan Black. Ito nga, mayroong i-final yung Makabayan Black sa impeachment against kay President Bongbong Marcos. Ito ng House Secretary General ang mga miyembro ng progresibong grupo para sa paghahain ng ikalawang reklamong impeachment
laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc ang naturang reklamo na nag-aakusa kay Marcos ng betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. 3 articles of impeachment ang nakasaad sa reklamo. Una, ang alegasyong sangkot ng Pangulo sa umano'y systemic corruption dahil Systemic corruption, betrayal of public trust, and chu-chu-chu. Wala na din yan. Basura na din yan. Kasi, nauna nang kinuha ng Secretary General yung i-final ni Andre De Jesus. So, yun na lang po, yung pagbabasihan nila, wala na to. Mga minamahal. Diba? Oh. Nakakatawa. Ito lang first time ko lang to nakita. May naghain ng impeachment complaint sa ating Vice Presidente at may naghain ng impeachment complaint sa ating Presidente. Well, choice naman nila yan, di ba? Pero hindi to kay Chavit Singson, mag-rally ka na lang, boy. Hindi ata umepekto mga minamahal yung rally ni Chavit Singson, no? Hindi umepekto yung one-time, big-time rally. Hindi ata umepekto yung tawag dito, yung pamumulitika nila, 'di ba? Ito nga yung balita pakita ko sa inyo. Hindi umepekto yung rally nila. So ngayon ang ending, magpa-file ng impeachment. Ang ending pa din, basura pa din 'yan. So nagsayang ka na naman ng time and effort. Kung ako sa iyo, 'di ba, in-stretch mo na lang 'yan, 'di ba? Galit ba 'yan dahil sa Metropolitan? May mga nagko-comment pa nga dito, hindi ako maka-Marcos, pero if try to compare BBM and Sara, mas malayong ma-impeach itong si Sara. Totoo nga naman. Kasi ang nangyayari dito mga minamahal, parang nilalaro lang nila itong si President Bongbong Marcos. Like harassment. Hinaharas lang nila itong si PBBM. Panggulo lang ba? Kahit wala namang dapat na ka-file na impeachment complaint laban kay PBBM, panggulo lang talaga nila to. To be honest. Kaya wala tong patutunguhan. Oo, yung titingan lang doon is yung naunang impeachment complaint ni Di ba? Yung nauna naghain ng impeachment complaint na si Andre De Jesus. Taktay kayo. Hindi nyo ginalingan Di ba? Kumbaga, kung marunong kayong maglaro, din nilaro din kayo. Oo, ni Attorney Andre De Jesus. Lalo pat dinidiin ninyo na itong si Andre De Jesus, mga minamahal, ay dating abogado ni F. Elisa. By the way, nagsalita dyan si Andre De Jesus, Sabi ni Andre De Jesus, willing daw siyang magpaputol ng yag balls. Hanapin nga natin. Sinabi yan ni Andre De Jesus, Wait lang, mga minamahal. Andre De Jesus to Congressman Irise. Nagsalita dyan si ito. In fact, I dare anyone, including and especially I dare anyone, including Congressman Irise, to present evidence that I've somehow interacted with the First Lady, that I know the First Lady, that I've spoken with her, that I've met with her, because if he's able to prove or present evidence to that effect, I'm willing to have my balls cut off. I'm willing to have my balls cut off. Diba? Paputol niya daw yung balls niya. And he will need a hacksaw for that because these are made of steel. In fact, I dare any... Narinig ninyo? Hindi daw siya tauhan ni FL. Diba? Hindi daw siya tauhan ni FL. Anyway, mga minamahal, kung nagdududa yung mga DDS, paano kayo magdududa? Yung i-final niya namang impeachment, culpable violation, betrayal of public trust, yung pag-aresto daw kay Digong na walang Philippine warrant, yun naman yung mga gusto ninyong i-file kay PBBM, yun naman yung ginawa niya ba't niyo siya pinagdududahan? Diba? Anyway, wala nang magagawa dito si Chavit, mga minamahal. Panis na agad to. Diba? Alright, sige, kayo, ano masasabi ninyo? Anyway, yung mga hindi na pagbigyan ng gagalaiti sa galit. Mas lalo pa silang manggagalaiti dahil walang patutunguhan itong i-final nila na impeachment. Anyway, it's me again, mga minamahal. Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments. Quick update lang to
nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So sa mga Team Replay, maraming salamat sa pagsuporta dito nga po sa ating munting YouTube channel. So sana i-click nyo din po yung subscribe at yung like button para po magkaroon ng engagement itong ating YouTube channel at lumawak po ang ating mensahe. Yun lamang at ingat mga kababayan.